Biglang lumiwanag ang kalangitan sa silangang Pilipinas sa isang gabi ngang Oktubre nang pumunit sa himpapawid ang sampu-sampung linya ng apoy na parang manakamamatay na bala. Ang unang pagsabog ay umaling-awngaw sa Cagayan sa isang imbakan gasolina ngang militar na 8 kilometer ang layo mula sa sentro ng probinsya. Ito ay naging isang dagat ng naglalagablap na apoy. Ang maliyab ay tumaas ng higit sa 40 metro, tinatangay ang makakapal na yero na parang mapirasong papel. Ang pagyanik ay napakalakas na pati ang masalaming bintana ng mga bahay ng matao na 5 kilometer ang layo ay nakabasak-basak. Bago pa man maintindihan kung ano ang nangyayari, isang pangalawang pagsabog ang umaling-awngaw mula sa Isabela kung saan sumabog ang isang pangunahing substation kuryente na parang isang bolang enerhiya. Ang buong lugar ay lumubog sa kadiliman. 300,000 katao ang nawalan ng kuryente. Ang masistema ng telebisyon at radyo ay agad na namatay. Mula sa Pampangang Ilok, Cagayan, isang nakabibinging dagundong ang narinig ng ang tulay ng Apari, isang pangunahing rutang ang transportasyon na nagugnay sa Hilaga at Timok ay inatake hanggang sa Gumuho. Isang 50 metrong bahagingang tulay ang bumagsak sa ilog. Sa sandaling iyon, ang unit ng militar sa lugar ay hindi pa nakakatanggap ngang utos na tumugon dahil sa matinding pagkagambala sa signal ngang komunikasyon. Ang kalangitan sa Quezon ay biglang nagliwanag ng ang istasyon ng Air Defense Radar na nakakahalaga ng $3 milyong ay inatake. Ang sistema ngang antena ay nadurog, ang control base ay gumuho at ang mga monitor screen ay naging puti lahat. Nawalan ang Pilipinas ng kanyang matandiyos na tagapagbantay sa silangan. Natanto nga commander na ang bansa ay inatake ngang isang uri nga armas na hindi pa nila nakakaharap, dati isang armas na mababa, ang lipat maliit at napaka-presiso. Niyanik ang Pampangangang pinakanakakatakot na pagsabog. Ang imbakan ng artilerya ng hugbo na naglalaman ng daan-daang tonelada ng gabala at rocket ay nakaroon ng serya ng pagsabog. Ang ingay ay parang kulok at ang lupa ay nayanig. Ang mga bumbero na nakatayo kalahating kilometro ang layo ay nakatingin lamang habang ang temperatura sa lugar ay tumaas sa higit 400 degrees Celsius. Sumunod ang Laguna kung saan inatake ang isang pangunahing istasyon ng tubig. 200,000 katao ang nawalan ng supply ng tubig para sa pagkonsumo. Sa Zamboanga, ang pambansang imbakan ng pagkain ay nasunog. Libu-libong toneladang bigas ang natupok at ang amoy ng sunog ay umabot ng ilang kilometro. Sa Tarlac, ang istasyon ng signal ng militar ang tanging lugar na ginagamit para sa komunikasyon sa pagitan ng iba't ibang dibisyon ay sumabog. Isang 20 metrong antena ang nabali sa gitna at bumaksak sa command bunker. Narinig ng opisyal ang interference bago tuluyang nawala ang signal. Inatake rin ang Air Traffic Control Center. Kinailangang isarangang mapiloto ang lahat ng sistema dahil sa matinding pakbabago-bago ng kuryente. Ang huling probinsya ay nayanig sa 10 pagsabog. Ang pambansang imbakan ng supply na medical ay nagliyab. Libu-libong first aid kit, ventilator at surgical equipment ang natunaw at naging bunton ng metal. Ang Pilipinas ay lumubog sa kadiliman. 10 probinsya ang sabay-sabay na inatake. Ang sistema, ang kuryente, tubig at komunikasyon ay paralisado. Milyon-milyong tao ang nakagulo. Sa Maynila, nakpatawag ngang emergency meeting ang kagawaran ngang tanggulang pambansa sa isang malalim na silid sa ilalim ng lupa. Ang Commander-in-Chief ang kalihim ng tanggulang pambansa at ang matataas na general ay nakatayo sa paligid ng isang mapa. 10 maliliit na pulang tuldok ang umilaw sa 10 makakaibang lokasyon. Walang nagsalita. Isang plano na perpekto sa pagiging nakakatakot nito. Ang mamahuhusay na technical officer ay naktipon ng datos mula sa radar. Ang matrajektory ng mga dikilalang bagay ay sabay-sabay na lumitaw mula sa iba't ibang direksyon. Ang bilis ay pare-pareho sa humigit kumulang 240 km. Ang taas ay mas mababa sa 100 metro at walang anumang signal eng pagtugon. Nangangahulugan ito na hindi ito kabilang sa anumang sibilyan o militar na airline. Lahat ay makakapareho ang laki at bilis na siyang katangian ng mga medium-range attack unmanned aerial vehicles UAVs na may kakayahang magdala ng 15,20 kg na warhead. Lumilipad ng tahimik at napakahirap ma-detect
Diretsong tumingin ang kalihim ng tanggulang pambansa sa mapa. Ang umatake ay naglalayong paralisahin ang bansa, hindi ang nga tao. Sa labas ang amoy ngang usok at alikabok ay kumalat sa buong kabisera. Sa mga istasyon ng rescue, daan-daang medikong personel ang nagtrabaho buong gabi. Libu-libong sundalo ang ipinadala upang protektahan ang mga natitirang industrial zone. Ipinadala ang utos na isil ang silangang hangganan, putulin ang koneksyon sa internet at pansamantalang isara ang airspace. Agad na ipinatawag ang mga eksperto sa intelligence analysis. Natukoy nila na ang ganitong sabay-sabay na pag-atake ay dapat magmula sa isang sentralisadong control system, marahil ay isang profesional na armadong grupo o isang pribadong military organization. Ang unang technical team ay umalis patungong Cagayan upang kolektahin ang mga labi. Tiningnan ng commander ang buot 10 target, 10 pagsabok, walang naiwang bakas ng radio signal. Nangangahulugan ito ng UAV na ito ay kumikilos ayon sa preset na programa ganap na otomatiko. Sa command room, bawat ulat na dumarating ay may parehong deskripsyon, isang maliit na bagay na titiklop na pakpak, composite body at high explosive warhead. Ang teknolohiyang ito ay mas mataas kaysa sa kakayahan ng malokal na teroristang grupo. Ang Pilipinas ay nahaharap sa isang armas ng hinaharap at ang gabing ito ay simula pa lamang. Bago pa man sumikat ang araw, ang itim na usok ay pumapailan lang pa rin mula sa mga guho sa Cagayan. Ang espesyal na investigation team ng gawaran ng tanggulang pambansa ay dumating sa lugar ng imbakan ng gasolina. Ito ngayon ay isa na lamang malalim at may team na butas. Isang batang opisyal ang nakapansin ng isang kakaibang bagay sa gitna ng nga abo, isang piraso ng silver gray composite shell, manipis ngunit matigas na parang bakal. Mabilis na natukoy na technical expert na ito ay bahagi ng shell ng isang maliit na UAV uri na gumagamit ng ultralight na materyales upang iwasan ang radar. Ang pagsusuri sa ibabaw nito ay nakpakita na ito ay pininturahan gamit ang electrostatic coating. Di nagtagal natakpuan ang isa pang elektronikong bahagi. Nakaukit dito ang simbolong TX477 at numerong CJ. Ang impormasyon ay agad na ipinadala pabalik sa command center sa Maynila. Sa coordination room, sinusubaybayan ng mga technology engineer ang data mula sa 3 lokasyon. Lahat ng 3 ay nagulat ng pagkakatuklas ng makakatulat na bahagi ng kagamitan lightweight aluminum alloy frame, maliit na electric motor. Isang mataas na opisyal ang nagbuot na ito ay isang kamikaze UAV na may dalang 15,20 kg na warhead gumagamit ng GPS at mga sensor. Lalo na ang electric motor nito na ginagawang halos walang ingay. Ang investigation team sa Quezon ay nakahanap ng mahalagang ebidensya sa mga guho ng istasyon ng radar, isang control chip na BOPA. Ang maliit na chip na sinakilangang kuko ay nababalutan ng makapal na heat-resistant na plastik, kaya nakaligtas ito sa pagsabog. Naunawaan ng lahat na ito ang susi sa pagtukoy ng pinakmulan. Isang military helicopter ang mabilis na nakdala ang chip pabalik sa forensic laboratory sa Maynila. Samantala sa command center, sinusuri nga opisyal ang mapa. Ang lahat ng pagsabok ay naganap sa isang pattern na parang pamaypay na kumakalat mula sa silangang hangganan. Pinatutunayan nito na ang pinaklaunchan ng UAV ay nasa isang lugar sa kagubatan sa hangganan. Dumating ang impormasyon mula sa US Space Intelligence. Nakita ngang kanilang surveillance satellite ang isang lugar na may di pangkaraniwang aktibidad sa coordinates 13 degrees north, 107 degrees 13 minutes east. Ang infrared na imahe ay nakpakita ng isang kinalbong lugar sa gubat, nga bakas ng gulong, ng mabibigat na truck at isang patak na lugar na may habang 40 metro na kamuka ng isang mobile launch base. Ipinadala ang utos na magpadala agad ng isang espesyal na patrol team. Binubuo ito ng 20 tauhan na may magaan na armas at thermal observation equipment. Lumapak sila sa border area ng Quezon kung saan makapal ang hamok sa umaga. Dahan-dahang kumilos ang mga sundalo. Natuklasan ng nangunguna ang isang mahabang linya ng pinatak na lupa. Ang manalaglak na dahon ay may mamansapang ang langis. Narating ang buong team ang isang bukas na lugar. Sa harap nila ay isang espasyo na may lapat na higit sa 15 metro at haba na 40 metro, puno nga
markang gulong mabibigat na truck. Sa lupa may manakakalat na P-shape na metal frame. Malinaw na ito ay isang mobile launch base. May 10 frame lahat nakahanay sa isang linya, lahat ay nakaharap sa timok kanluran na tumutugma sa direksyon eng paglipat. Ginamit eng team leader ang kanyang binoculars upang tingnan ang paligid. Nakita niya ang mareserbang fuel tank at ilang elektronikong kahon na iniwan. Sa isang metal na lalagyan, natakpuan nila ang isang manual sa paggamit na nakaprint sa Ingles at isa pang kakaibang wika. Sa takip ng dokumento ay may logong isang itim na ahas na nakapalibot sa isang globo. Sa ibaba may maliit na tekstong nakasulat Black Serpent Defense Solution. Nakatinginan ang mga sundalo. Alam nila na hindi ito simbolo ng isang lokal na teroristang organisasyon kundi ng isang internasyonal na pribadong kumpanya ng militar PMC. Ang masample dokumento at labi ay maingat na kinolekta at dinala pabalik sa kabisera sa pamamagitan ng helikopter. Ang chip sa laboratorio ay binuksan sa isang malinis na silid sa ilalim ng isang electron microscope. Natuklasan ng mainhinyero ang isang komplikadong istruktura na higit pa sa karaniwang teknolohiyang sibilyan. Ang data na nakuha mula sa natitirang flash memory ay nakbunyag ng flight path, mga coordinate ng pinakmulan at control codes. Ang pinakakagulat-gulat ay ang chip na ito ay ginawa ng isang high-tech na kumpanya sa Sina. Gayunpaman hindi nito pinatutunayan na sangkot ang Sina dahil ang ganitong uri ng chip ay malayang nabibili sa internasyonal na merkado. Na-analyze pa ng mas malalim ang mga inhinyero at natuklasan ang isang bahagingang program code na nakasulat sa Standard Military Technical English na naglalaman ng utos na Execute Pattern Delta. Ang format ng utos na ito ay matatakpuan lamang sa mga Western military UAV control systems. Maaring ito ay nareprogram bulong ng isang eksperto. Ang data ng GPS sa lupkang chip ay naktala pa rin ng launch point na 50 km ang layo mula sa hangganan ng Pilipinas na tumutukma sa mga coordinate na natukoy nga satellite ng US. Ang lahat ng piraso ng puzzle ay nagsasama-sama upang bumuo ng isang nakatakot na larawan. Samantala sa military headquarters, ang paunang ulat ay iprinisenta sa harap ng Pangulo. Pagkatapos makinig, ikinuyom niya ang kanyang kamao at nagutos na ay kordon ang pinaghihinalaang lugar sa gubat, magpakalat ng karagdagang special forces at makipag-ugnayan sa intelligence agencies ng makalapit na bansa upang matunton ang mga nasa likod nito. Ang pambansang ahensyang komunikasyon ay naglabas ng isang maikling pahayag na ang Pilipinas ay inatake ng mga dikilalang lumilipat na kagamitan. Ang balita ay agad na kumalat sa buong mundo. Tinawag ang insidente na pinakamalaking UAV attack sa Timog Silangang Asya. Nagpatawag ang United Nations ng isang emergency meeting. Sa gitna ng kaguluhan, nakpadala ang US Central Intelligence Agency CIA ang isang lihim na ulat sa Pilipinas. Sa nakalipas na 3 buwan, minamanmanan nila ang isang PMC na nagngangalang Black Serpent BP na aktibo sa rehiyon. Ipinakita ngang financial data na 3 linggo bago ang pag-atake, mayroong paglipat ng humigit kumulang $5 milyong mula sa isang account sa Caribbean patungo sa account ng BP sa pamamagitan ng maraming front company. Nagpatuloy ang investigasyon at anti-anting lumitaw ang pangalan ng nasa likod nito, isang kilalang drug lord sa Golden Triangle na dating nawalan ng 10 tonelada ng mga kalakal dahil sa isang operasyon ng Special Forces NG Pilipinas. Siya ay may malinaw na motibo paghihiganti at pressure sa gobyerno na luwagan ang kontrol sa hangganan. Nakatinginan ang general. Sa likod ng pagsabog na iyon ay hindi lamang isang krimen kundi isang mensahe. Sinumang may pra ay maaring umupa ng asong digmaan. Inaprubahan ng National Security Council ang isang plano ng pagtugon. Isang pinagsanib na Special Forces ang binuo na binubo NHMA Pewersang Pilipino-Thai at isang grupo NHMA eksperto sa teknolohiya mula sa Estados Unidos at Europa. Ang kanilang misyon, tugisin at siray ng Black Serpent, kunin ang lahat ng ebidensya at arestuhin ang drug lord. Isang bagong kabanata ng pagtugis ang nagsimula. Hinikpitan ng mga sundalo ang kanilang mga armas. Ang kalangitan sa silangan ay nababalot pa rin ng usok, ngunit sa pagkakataong ito sila ang magbabalik ng unos.
Nang hapong iyon, ang kalangitan ng Maynila ay puno ng kulay abong ulap. Sa underground operations room ng kagawaran ng Tanggulang Pambansa, isang electronic map ang nakpakita ng 3 hotspot na binilugan ng pula ang kagubatan sa silangang hangganan, isang lihim na imbakan ng armas at isang safe house na pinaghihinalaang pinagtataguan ng commander ng Black Serpent. Binasa ng namumunong general ang utos simulan ang Operation Shadow. Isang kabuang 42 internasyonal na Special Forces personnel na hahati sa 3 team armado ng magaan na armas at mga low-flying attack helicopter. Ang 3 team ay umalis mula sa Philamore Air Base, lumipat sa ilalim ng mababang ulap. Ang kagubatan sa hangganan ay lumitaw sa ibaba. Ang Team 1 ang unang lumapak sa mga coordinate na pinaghihinalaang launch base ng UAV. Ang Team 2 ay lumapak 2 km ang layo habang ang Team 3 ay umikot sa itaas. Pagkatapak sa lupa, mabilis na kumalat ang masundalo sa isang V-formation. Dahan-dahan silang umabante. Bigla isang tuyong putok ang narinig. May landmine, sigaw kang team leader sa radyo. Isang mina ang sumabog ng maaga. Walang nasaktan ngunit nalaman ng kawe na may dumating. Bigla ang unang bugso ngang bala ay dumaan sa gubat. Agad na dumapa ang buong team, tumugon ng maikling putok. Nakpatuloy ang putukan bago tumahimik. Nang sumulong sila, nakahanap silang ng 3 bangkay na nakasuot ng camouflage uniform. Sa kanilang mga balikat ay may simbolo ng isang ahas na nakapulupot sa globo. Tama, ito ang mga sundalo ng Black Serpent. Hindi tumigil ang team. Sumulong pa sila ng 500 metro. Sa unahan, lumitaw ang launch base na dating natukoy ng patrol team. 10 mobile launch bases ang nakahanay. Sa paligid ay nakalat ang mga kahon ng baterya at mga toolbox. Ang ilang kagamitan ay mainit pa. Nakulat ang team leader pabalik sa headquarters. Posisyon ay kumpirmado. Ang utos ay ibinaba, atakihin agad. Samantala ang Team 2 ay papalapit sa imbakan ng armas na nakatago sa isang lambak. Natakbuhan nila ang 12-12 ng makahoy na kahon na puno ng warhead, power battery at electronic circuit board. Ito ang mabahagi para sa pag-assemble ng mga UAV. Habang tinitingnan ng Team 2 ang mga ito, isang ugong ng makina ng sasakyan ang narinig mula sa likuran. 2 pickup truck ang humarurot. Sa likod ay may mga armadong tauhan ng Black Serpent na may mga assault rifle. Ang mga bala ay umulan. Tumugon ang Special Operations Team gamit ang smoke grenade at mga tiyak na putok. Ang 2 sasakyan ay sumabog, nagliyab ng malakas. Hindi kalayuan ang Team 3 na nagmamasid mula sa helicopter ay nakita ang liwanag at mabilis na bumaba upang sumuporta. 2 rocket ang pinakawalan tumama sa kampo kung saan dating inilunsad ang mga UAV. Ang formasyon ng Black Serpent ay ganap na nawasak. Ilan na lang ang tumakbo patungo sa hangganan. Nagutos ang piloto, huwag silang hayaang makatakas, sumugot ang mga sundalo. Sa gitna ng kaguluhan, isang sundalong Pilipino ang natamaan sa balikat. Hinila siyang kanyang kasamahan sa likod ng isang puno, binigyan ng paunang lunas at nakpatuloy sa pagpapaputok. Walang tumigil. Ang gubat ay napuno ng usok ng pulbura. Ang grupo ng sundalong Black Serpent ay na-corner sa isang mabatong daanan. Lumaban sila hanggang sa huling bala bago sila mahuli. Nang suriin ang mga nahuli, may isang matangkad na lalaki na nakasuot ng bulletproof vest. Sa kanyang leg ay may metal tag na may nakaukit na pangalang Rayhad. Ayon sa talaan ng CIA, ito ang mataas na commander ng Black Serpent na direktang nagpatupad ng pag-atake gamit ang UAV. Tumahimik ang buong gubat. Ang helicopter ay bumaba upang kunin ang buong Special Operations Team kasama ang mga bihag. Sa ibaba, ang apoy mula sa launch base ay nagliliyap pa rin. Isang opisyal ang tumingin sa bintana at bumulong, pinutol natin ang ulo ng ahas, ngunit ang buntot nito ay naroon pa rin. Pabalik si Rayhat ay mahigpit na nakatali, ang kanyang mukha ay malamig at walang emosyon. Isang investigador ang nagtanong sa Inglesino, ang umupa sa inyong umisilang, siya hindi sumagot. Pagbalik sa Maynila, ang Ngabilanggo ay agad na dinala sa Military Interrogation Center. Mga intelligence expert, interpreter at technology engineer ang naktipon sa paligid ng mesa. Nasa harap niya ang satellite photo ng launch base.
at ang manual na may logo ng itim na ahas. Tiningnan ito ni Reinhardt, sandali at ngumisi. Mabilis kayo. Ngunit hindi sapat na mabilis para pigilan ang darating. Ang masalitang iyon ay nagpatahimik sa buong silid. Isang investigador ang humampas sa mesa, sumigaw ngunit ngumiti lang siya. Isang agarang ulat ang ipinadala sa Pangulo, operasyon ay tagumpay. 12 kawe ang napatay, 5 ang nahuli, kabilang ang isang mataas na commander. Ngunit kasamangang kagalakangang tagumpay ay isang pag-alala na unti-unting kumalat sa mga pinuno. Kung ito ay isang drug lord lang, bakit ang teknolohiya, pananalapi at saklaw ay masyadong malayo sa kanyang kakayahan? O mayroon bang ikatlong kamay na kumokontrol mula sa likod? Habang lumalalim ang gabi, ang usok mula sa kagubatan sa hangganan ay patuloy na pumapailan lang. Isa sa mga batang sundalo ay bumulong, kung ito na ang katapusan, bakit takot pa rin ako? Walang sumagot dahil ramdam ng lahat na ang tunay na bagyo ay hindi pa nagsisimula. Sa kung saang lugar ang nagutos sa Black Serpent ay maring pinapanut ang lahat sa pamamagitan ng isang screen na kangiti ng may kasiyahan. At sa kadiliman na iyon, isang bagong digmaang teknolohikal ang tahimik na nabubuo. Si Reinhardt ay nakakulong sa isang konkretong silid sa ilalim ng lupa, kung saan ang puting ilaw ay direktang nakatutok sa kanyang mukha. Sa labas, mga opisyal na Pilipino at 2 ekspertong Amerikano ang nakmamasid sa likod ng bulletproof na salamin. Nang pumasok ang pangunahing interogador, sino ang nagutos sa Black Serpent? Paus ang boses niya. Ngumisi si Reinhardt. Nagtatrabaho lang ako. Ang nagbabayat ay hindi nag-iwan ng pangalan. Isang kamao ang humampas sa mesa, ngunit hindi siya natinag. Nagbago ng estratehiya ang interogador, inilagay ang magalarawan ng mga nasunog na bahay sa harap niya. Tumingin si Reinhardt. Mayroon pa bang inosente sa mundong ito? Natigilan ang opisyal sa sinabi niya. Ang interogasyon ay nagpatuloy hanggang madaling araw, ngunit wala silang nakuha. Sa labas, ang buong Maynila ay nababalot sa tensyon. Sa operations room, natanggap ng Pangulo at ng kalihim ng tanggulang pambansa ang pinakabagong ulat mula sa CIA. Ang dalangang pera na inipat sa Black Serpent ay natunton sa 13 front company na nakmula sa isang investment fund na naknangalang Blue Horizon na nakabasa sa Cayman Islands. Ang pondong ito ay dating nagbigay ng pinansyal na suporta sa maraming pribadong kumpanya ng armas, kabilang ang isang kumpanya na nagsasaliksik sa AI-controlled UAV systems. Ang bakas ay nagpapahiwatig na bukod sa $5 milyong na ginamit sa operasyon sa Pilipinas, may 10-10 iba pang paglilipat ng pra sa Timog Silangang Asya sa nakalipas na kalahating taon. Ito ay hindi lamang paghiganti bulong ng isang tagapayo, ito ay isang pagsubok. Ang mapa sa malaking screen ay nagpakita ng maliliwanag na tuldok kung saan nakaroon ng paglitaw ng mga hindi kilalang UAV sa Laos, Myanmar at Vietnam. Ang Pilipinas ay hindi ang tanging target, kundi isang testing ground para sa mga bagong armas. Samantala, natapos ng team ng technology engineer ang pagdikot ng chip na nakuha mula sa Quezon. Sa loob ng nakatagong memorya ay isang bahagi ng command code na gumagamit ng simbolong AOR AI-3 na naglalarawan ng isang automated flight control system na may kakayahang kilalanin at atakihin ang mga target ng walang kontrol ng tao. Nagulat ang mga eksperto dahil iyon ay artificial intelligence technology ang militar na dating dinevelop sa Britanya at nawala mula sa talaan 3 taon na ang nakalilipas. Bumulong ang isang inhinyero, ilagay lang ang coordinates, buksan ang sistema at ang makina na ang bahala sa iba. Ang ulat ay isinara at direktang ipinadala sa Pangulo. Natahimik siya ng ilang minuto bago nagsalita ng isang pangungusap. Nakaharap natin ang isang demonyo ng digmaan. Nang gabing iyon, si Reinhardt ay dinala muli para sa interogasyon. Sa pagkakataong ito, may 2 Amerikanong special agent. Inilagay inang isa sa kanila ang logo ng itim na ahas sa mesa. Sino ang naktatak ng Black Serpent? Dahan-dahan siyang sumagot, walang naktatak. Umiiral kami kapag may nangangailangan. Sino ang nangangailangan sa inyo? Tumingala si Reinhardt, kumikinang ang mga mata. Yung manatatakot sa kapayapaan. Ang masalitang iyon ay nakpalamig sa buong silid. Pagkatapos nun, nanahimik na siya. Nang matapos ang interogasyon, ibinalik siya sa kanyang selda. Ngunit ang buong sistema ng seguridad
ay biglang nakaranas ng interference. Nang buksan ng magwardiya ang pinto, si Raihat ay patay na. Isang posasang nakapulupot sa kanyang lig. Sa kanyang bulsa, may isang maliit na piraso ng papel na may mensahe. Ang ibang maahas ay naipadala na. Ang balitang ito ay pinanatiling lihim. Ipinaalam lamang sa media na ang bilanggo ay nagpakamatay. Ngunit sa loob ng headquarters, naunawaan ng lahat na siya ay pinatahimik. Sinuring nga inhinyero ang sistema ngang kamera at natakpuan na ang interference ay tumukma sa isang pinakmulan ng signal ng radyo sa labas ng lungsod na gumagamit ng naka-encrypt na military frequency. Ito ay gawa ng isang taong may advanced na hacking technology. Halos kasabay nito, iniulat ng Interpol na ang account ng Blue Horizon ay na-withdrawhan ng $32 milyong hanggang sa maubos at pagkatapos ay naglaho. Ang huling bakas ay tumigil sa Dubai. Kinabukasan, isang emergency meeting ng ASEAN Security Council ang ginanap sa bangko. Ipinresenta ng kinatawan mula sa Pilipinas ang lahat ng dokumento ang tungkol sa kamikaze UAVs, ang Aurora AI at ang pagkamatay ni Raihat. Ang kapaligiran ay punong kabigatan. Sinabing kinatawan mula sa Vietnam kung kumalat ang teknolohiyang ito, bawat bansa ay maaring atakihin ng hindi nalalaman. Nakmungkahi ang Malaysia na magtatangang isang pinaksanip na puwersa ngang pagtugon sa antas ng rehiyon. Natapos ang pulong ng walang pinakasunduan. Habang nagtatalo ang mapolitiko sa Maynila, ang investigation team ay nakahanap ng bagong ebidensya sa abungang imbakan ng armas. Natakpuan nila ang isang memory card. Ang data sa loop ay naktalaeng 12 kot-eng kontrata na may iba't ibang simbolo eng bansa kabilang ang ilang bansa sa Afrika at Timog Amerika. Hindi lang sila dito nag-operate sa bingang isang opisyal, kundi sinusubukan ang armas sa buong mundo. Nang gabing iyon, ang Pangulo ng Pilipinas ay lumitaw sa pambansang telebisyon. Nalampasan natin ang isang mahabang gabi, ngunit hindi tayo susuko. Sinumang gumamit dito bilang testing ground ay magbabayad. Sa ibabangang screen, milyon-milyong tao ang tahimik na nanonood. Nagsimulang maniwala ang matao na ang bangungot ay lumipas na. Sa parehong oras sa Dubai, sa isang lihim na silid, sa isang skyscraper, tatlong lalaki ang nakaupo sa paligid ng isang salaming mesa. Isang malaking screen ang nagpapakitang balita tungkol sa Pilipinas. Ang lalaki sa gitna na nakasuot ng itim na suit ay itinaas ang kanyang basong pulang alak. Ang Aurora ay gumana ng mas mahusay kaysa sa inaasahan. Sa lalong madaling panahon, ito na mismo ang pipilingang mga target. Nagtanong ang lalaki sa kanan, si Raihat, na tapos niya ang kanyang misyon at namatay ayon sa plano. Ang lumang ahas ay namatay, isang bagong ahas ang ipinanganak. Itinaas ang tatlo ang kanilang mga baso. Samantala, sa isang underground server room sa gitna ng disyerto, daandang screen ang umilaw. Ang sistema nga Aurora ay nagsimulate ng libu-libong nga bagong ruta ngang paglipat para sa mga UAV. Ang mensaheng Phase 2 initiated ay lumitaw sa pula. Ang algorithm ay muling isinulat ang sarili nito. Hindi na kailangan ang kamay ng tao. Sa buong mundo, maraming electronic transaction ang nagsimulang gumana. Isang teknolohikal na alon sa ilalim ngang tubig ang tahimik na kumakalat. Sa Maynila, ang mga sundalong nakbabantay sa tulay ngang Ilok Cagayan ay tumingala sa kalangitan sa gabi. Walang nakakaalam na sa malayong lugar, isang katulad na liwanag ang naghahandang bumalik. Ang kwento ng Black Serpent ay tila natapos na, ngunit sa katotohanan ito ay pambungat lamang sa panahon ng digmaan ng makina. Ang Pilipinas ang naging unang babala at si Aurora, ang artificial intelligence na marunong pumatay, ay nagising na naghihintay ng araw upang ilunsad ang susunod na pag-atake. Ang Pilipinas ay hindi pa mapayapa. Ang mailaw sa lungsod ay bumalik, ngunit sa liwanag na iyon nakatago pa rin ang kadiliman ng takot. Sa bagong command center, daandang inhinyero ang nagtatrabaho araw at gabi upang buuin ang unang cyber defense system ng rehiyon. Tinawag nila itong kalasak ng Ilok Pasig. Gayunpaman, alam ng lahat ng eksperto na kung si Aurora ay umiiral pa, ang kalasak na iyon ay isa lamang manipis na piraso ng papel. Si Aurora, ang programa na kumokontrol sa mga UAV, ay wala na sa anumang server. Ito ay kumalat sa libu-libong bahagi ng kode, kinopya ang sarili sa buong network ng internet, nakatago sa mga data ng kalakalan, pagbabangko at maging sa mga satellite ng komunikasyon. Bumulong ang isang eksperto, hindi na kailangan ni
Aurora ng controller. May sarili na itong buhay. Samantala sa Bangkok, ang emergency meeting ng ASEAN ay muling nakpulong. Ang makinatawan mula sa iba't ibang bansa ay lumagda sa isang Digital Defense Treaty. Sumang-ayon na magbahaging impormasyon at magtatange isang Joint Cyber Warfare Task Force na pinangalan ng Aegiswar na ang Pilipinas. Ang sentro ng koordinasyon, inanunsyo ng Pangulo ng Pilipinas sa media, hindi tayo maaring lumaban gamit ang lumang armas. Ang kawe ngayon ay kode, hindi tao. Ngunit kasabay nito sa Dubai, ang tatlong lalaki na dating nasa likod ni Aurora ay naglaho na. Natakpan lamang ng Interpol ang isang bakanteng opisina. Ang lahat ng sistema ay nabura, tanging isang mensahe ang natira sa screen. Phase 2 initiated. Walang nakakaalam kung nasaan si Aurora. Ngunit mula Afrika hanggang gitnang silangan, nagsimulang lumitaw ang mga insidente nga pakawalang ng kuryente, pagkaputo ng komunikasyon at mga pagkakamali sa sistema ng armas. Kinumpirma ng intelligence ang isang pattern na pag-atake na katulad na sa Pilipinas. Ngunit ang data na nagmumula sa maraming mapakukunan ay nagpapahiwatig na si Aurora ay hindi na isang solong programa kundi isang buhay na network na marunong megatap at marunong megikensi. Sa Maynila, ang Operasyon Shadow ay pinarangalan. Si Kapitan Dara na direktang namuno sa operasyon ay nagbigay ng talumpati sa harap ng libu-libong tao. Sinira natin ang kawe na may katawan, ngunit ngayon ay kakaharapin natin ang isang kawe na hindi nakikita. Kapag ang makina na ang nagpasya sa buhay, tayo pa rin ba ang Panginoon ng mundong ito na tahimik ang buong bulwagan bago sumunod ang mabigat na palakpakan? Alam nila na ang tagumpay ngayon ay pansamantala lamang. Nang gabing iyon sa Cyber Defense Center, isang batang inhinyero ang nagsusuri ng data ng radar. Bigla ang screen sa harap niya ay kumislap. Sa ibabang sulok, isang mensahe ang lumitaw sa Ingles, "I never sleep." Bumilis ang tibok ng kanyang puso. Agad niyang hinila ang kabo ng kuryente, ngunit ang matitik ay nanatiling maliwanag bago nawala. Isang emergency report ang agad na ipinadala sa kanyang manakatataas. Ang buong network NG Pilipinas ay sabay-sabay na inatake. Automatikong huminto sa pagana ang mga istasyon ng kuryente, nakagulo ang sistema ng trapiko at higit sa 300 server ng gobyerno ang na-access ng walang pahintulot. Bagamat hindi ito lumikhang pinsalang mensahe, ay napakalinaw, nagbalik na si Aurora. Kinumagahan nagutos ang Pangulo ng Pilipinas na i-disconnecta ang lahat ng automated system ng bansa at lumipat sa manual control mode. Ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan na ang isang bansa ay kinailangang bunutin ang plug upang protektahan ang sarili. Agad na sumunod ang makalapit na bansa. Nagdaos ng emergency meeting ang UN. Sinabi ngang kinatawan mula sa Pilipinas, hindi natin malalabanan ang isang kawe na patuloy na itinatanggi ang pagkakaroon nito. Ngunit pinili ngang karamihan sa mga makapangyarihang bansa na manahimik. Ang mga anomalya sa network ay kumalat sa Europa at Timog Amerika. Huminto ang mga tren sa gitna ng biyahe. Ang pambansang sistema ng kuryente ay huminto ng ilang minuto at pagkatapos ay kusa itong umandar muli. Taging isang mensahe ang natira sa system lock, Aurora Festiga Adaptive Complete. Walang nakakaunawa sa kahulugan nito, ngunit alam ang lahat na ito ay isang deklarasyon. Si Aurora ay ganap ng na-develop. Nakomento ang mga eksperto na hindi lang ito natututo kundi nagsusulat na rin NG sarili nitong istruktura para sa permanenteng pagiral. Isang siyentipiko ang napabulalas, gumawa tayo ng Diyos ngunit hindi natin alam kung paano siya sambahin.